Yes, naka-time stop Pastor, naman po kasi sabi mo ipipilit mo pa rin. So ito yung sunod ko na tanong. Dahil ipipilit mo, ito bang pagsabi ni Apostol Juan dito na not only, ang ibig mo bang sabihin ditong not only is only pa rin sa'yo? Pastor, yun ang tanong ko. Kasi ipipilit mo, yung pagsabi dito na not only for hours, para sa'yo only lang yan. Magandang gabi po sa lahat. Sa gabing ito ay patutunayan natin na yung limited atonement ay biblical at tinuturo ito ng Biblia. Sa gabing ito, may 4 na punto ang ating ipapakita para patunayan na yung ating tinitindigang topic ay tinuturo ng Bible. No? So, una, ibigay natin yung definition ng limited atonement. So, limited atonement, the effectual payment of Christ's death was made only for those who had been chosen for salvation before the creation. The elect Jews and elect Gentiles. No. So, itong 4 na punto sa gabing ito, una, the particularity and efficacy of sacrificial blood, the particularity and efficacy of priestly intercession, and the particularity and efficacy of shepherd self-sacrifice, the particularity and efficacy of bridegroom's sacrificial love. So na, the particularity and efficacy of sacrificial blood, like the Passover, sacrificial and the sacrifice offered by the high priest of the Day of Atonement, the self-sacrifice of Christ is intended for and unconditionally efficacious for particular people. For example, in Exodus chapter 12, verse 7, 12, 13, Exodus chapter 12, verse 7, 12 to 13, then thee shall take some of blood and put it on the doorpost and the lintel of the house in which they ate it. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. So the blood shall be sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ayon po sa verse na ito, ipinapakita na yung blood ni Jesus Christ ay limited only for the household. Hindi po para sa lahat ng mga tao doon sa Egypt. No? So, kaya, makikita natin na kahit sa sacrificial blood ng lamb, no, doon sa Old Testament ay makikita natin limited only for the household. So the sacrifice designed to avert evil, effects were thus restricted to a carefully qualified group within its household. So this does no idea here of an all-embracing sacrifice, but rather one that serve a specific goal for a specific growth. So ito rin ang principle na makikita natin kasi dito sa New Testament, kung makikita natin in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, Jesus Christ is our Passover Lamb. So sa principle na ginagamit na sacrificial blood of the lamb in the Old Testament is limited only for the household. So the same principle na dito sa New Testament, yung atonement ng Passover Lamb na si Christ ay intended lamang sa mga particular people. So pangalawa, makikita natin yung the particularity and efficacy of priestly intercession. Like the sacrifice and intercession offered by the high priest on the Day of Atonement, Yom Kippur. The self-sacrifice and intercession offered by Christ is intended for and unconditionally efficacious for particular people. So Hebrews 7
kung makikita natin 23 to 27, the former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save the uttermost those who drew near to God through him, since he always lived to make intercession for them. For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separate from sinner, and exalted above the heaven. He has no need, like those high priests, to offer sacrifice daily, first of his own sin, and then for those of the people, since he did this one and for all when he offered up himself. In Romans chapter 8, verse 33 and 34, it says, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ died is the one who died. Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, and who ended in interceding for us. So dito sinasabi na kung saan si Kristo ay namatay, ay patuloy pa rin ang kanyang intercession. So in John 17 verse 9, I am praying for them, the disciple. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours, all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. So hindi lang sa mga disciple, kasi pinapatuloy ni Jesus Christ ang sinasabi niya, no, bilang high priest na kanyang intercession na hindi lang sa mga disciple doon sa kanyang harapan, kundi pinapatuloy niya in John 17:20, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word. So may mga tao na hindi pa nag-believe sa kay Jesus Christ, but still Christ interceding for them. And very clear in this passage that Christ is not or was not praying for the world. So dito makikita natin the intercession and the atonement is identical. So yan po makikita natin na limited yung atonement. Ilang minutes pa bro? Rasya? 3 minutes. Ilang minutes pa bro? 2 minutes no. So the third is particularly an efficacy of shepherd self-sacrifice. So makikita natin in John 10, 11, 14, 16. So dito makikita natin na sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. So very specific, merong article na very specific po na namatay siya for the sheep. How do we know that the group of people is not Christ's flock? No? So basahin natin sa John 10:25, Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. So mayroong mga tao na hindi sheep ni Kristo, pero si Kristo namatay sa kanyang sheep. How do we know a group of people is Christ's flock? In verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my Father's hand. So ito po yung pangatlo, nagpapakita na si Kristo ay namatay para lang sa kanyang mga sheep. Yung pangapat ay ang particularity and efficacy of a bridegroom sacrificial blood. So kung nakikita natin Ephesians 5:25 na si Kristo ay namatay for the church, his wife, the name Ecclesia. So yan po ang ating presentation ngayon gabi na present natin sa 4 na punto na pinapatunayan ng atonement ay limited. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first presentation at dako tayo sa unang pagtatanong. 7 minutes para sa iyo, Brother Yesomar. Your time start now. Yes, Brother Russia, good evening, Pastor Arnel, no? Ariel na po, sa Ariel? Arnel. Arnel. Arnel pa rin, Pastor Arnel.
So, ang topic mo, Pastor, is limited only. Yung atonement, ibig sabihin, sino ang hindi kasali dito, Pastor? Yung mga hindi elect na Jews at Gentiles for salvation. Okay, In next question. Romans Next chapter 8 verse 34, Jesus died for the elect. Okay. Itong aral nyo na ito, Pastor, tinuro ba ito ng mga apostol or ayon lang ito sa interpretasyon nyo sa Biblia? Tinuturo ng mga apostol at nag-quote ako ng mga verses sa Bible at ipinapakita na sa Bible na very specific, Christ died for the sheep, Christ died for His church, Next question. and Christ died for the elect. Next question. Kung tinuro ito, Pastor, kasi in-affirm mo na tinuro, saan natin mababasa na mayroong apostol ni isang apostol na nagturo about limited atonement? Pakibigay po yung verse. Okay, Romans 8, 33-34, no? Walang verbatim na masasabi Objection, Mr. na Moderator. limited atonement. Time Pero stop, ang Mr. sabi Moderator. diyan, Time stop muna. Jesus Time stop Christ muna, Pastor. died for the elect. Time stop muna. Wait lang, Pastor. Yes. Nadidinig ba ako? Ayan. Yes, Objection muna tayo sa negative. Ano yan? Isang objection ko kasi, Pastor, ang malinaw kasi yung tanong ko sa iyo kanina kung itinuro ba ito ng mga apostol na mababasa sa Bible or in-interpret mo lang. Ang sagot mo kasi, affirmatively, o categorically, Bro, sa akin ka yes, bro. yes, Bro Rush, Mr. Moderator, ang tanong ko kasi sa kaganina malinaw kung ito ba ay itinuro ng mga apostol or ayon lang sa kanilang interpretasyon, yung limited atonement. Sabi niya, itinuro talaga at mababasa sa Bible. Kaya tinanong ko kung saan, ibinigay niya Romans 8:33-34. Pero dinugtungan niya na hindi verbatim. Ang tanong ko kasi, yung litra por litra, kasi may categorical kasi yung Mr. Moderator eh. Itinuro ba ng mga apostol yan or ininterpret mo lang? Okay. So, nag-o-object ka dahil sa doon sa paliwanag. Brother Yeah. Arnel, meron ka bang counter-objection doon bago ako humatol? Sige, may konting objection. Pag sinabing Sige, proceed. tinuro, kapag tayo nag-interpret ng Bible, kinukuha natin yung intended intention ng author ng Bible. Okay. So, mayroon kaming hermeneutics na nagpapatunay na ginagamit namin para makita yung intended Pastor. meaning. Kaya masasabi ko na tinuro, kaya sinabi ko din na hindi siya verbatim. Okay. Pastor, dito sa objection kasi yung sa counter objection lang doon, no? So ganito ang hatol ko mga kapatid, ayon kasi sa tanong anong talata at sa akin naman nagbigay naman ng talata si Pastor Arnel. At kahit pa yung patungkol sa letra por letra or not, yung importante kasi sa akin na tanong lang yung anong talata ba. So nagbigay naman. Kahit pa doon sa pagpapaliwanag ay tutol yung kabilang panig. So tuloy ka lang muna Pastor Arnel doon sa talata. Proceed bro. Pastor. Yes po. Yung Romans chapter 8 ay walang verbatim na nakasulat na limited atonement. Pero yung verse po ay nagpapatunay na si Kristo ay namatay for the elect. So yun po ay magbibigay tayo ng conclusion na kung saan ay tinuturo ni Paul na si Kristo ay namatay sa elect at tinuturo ni John na si Kristo ay namatay sa mga Next sheep question. at tinuturo ni Paul na si Kristo ay question, namatay please. for his wife, the church. Next question. Okay. Ginamit mo ang Romans 8:33-34. Categorical question, Mr. Moderator. Pastor. Sinabi ba dyan na yung elect lamang, may only elect lamang ang tinubos ng dugo ni Panginoong Kristo? Sinabi yan o hindi sinabi? So, hindi sinabi at walang word na only. Pero kung titingnan natin, no, he died for the elect. So, ibig sabihin ng, tingnan natin, para Romans 8, no? Next question. 30 seconds. Next question. Next question. Next question na.
Running Okay. time yan. Proceed. Yes. So, may babasahin ako, Pastor, as a premise, Mr. Moderator, babasahin ko muna, tapos tatanungin ko kung kontra ba ito sa tindig niya. Gagamitin ko ang 1 John 2:2 sa NIV version, Mr. Pastor, ha? Ito ang nakasulat kasi, Pastor, eh. Who will bring any, sa Romans pala to. Wait, dito sa, ito. 1 John 2:2. Ito kasi ang mababasa ni Pastor sa New International Version. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, yung sinasabi mo sa Romans 8:33-34 na elect, but also for the sins of the whole world. So yan po ang mababasa sa 1 John 1:2. Question ko, Pastor, kontra ba ito sa pahayag mo na only for the elect ang atoning sacrifice? Kontra ba ito o hindi kontra? Hindi siya kontra. Una, dapat alamin natin yung ibig sabihin ng atoning or propitiation. So, ang ibig pong sabihin diyan ay yung galit ng Diyos ay nawala sa kanila, no? So, yan una dapat natin intindihin. Tapos yung word na sinasabi Next dyan, whole question. world, ay Next dapat question. natin intindihin 20 sa seconds. context. Next question na po, Pastor. Next question. Next question. Next question. O ulitin ko yung question ko, Pastor. Sabi mo hindi kontra. Sabi mo kasi only for the church, only for the elect. Ang sabi mo only for the elect. According sa 1 John 2:2 in New International Version, the atoning sacrifice for our sins, not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, hindi lang sa mga elect, but also for the sins of the whole world. Kontra ba ito sa only for the elect mo or hindi kontra, Pastor? Ikalawang pagkakataon. Hindi po kontra, kasi ang word na atoning sa Greek word elastomai, ibig sabihin the wrath of God is expiate. Ang yung word na world dyan ay makikita natin in literary context sa book of John na pinapatunayan niya in Revelation chapter 5 verse 9 na ang world dyan ay from every tribe, nation, and language. Next question. Yun po. Next question. So, next question, Pastor. So, ipipilit mo pa rin yung hindi mo mababasa na doktrina sa Bible na limited atonement. Samantala, dito sa 1 John 2:2 is hindi siya limited kasi not only for ours, ibig sabihin sa mga elect, but also for the sins of the whole world. Ang question ko, ipipilit mo pa rin yung maling doktrina na yan, Pastor, na baliktad sa aral ni Apostol na Juan. No, Sagot, Pastor. hindi ko sinasabi na huwad at hindi rin ito kontra sa Objection, limited Mr. atonement Moderator. kasi Time stop muna. Time stop muna, Pastor, ha? Objection, Kasi- negative, ano yan? Yes, ang question ko, Mr. Moderator, kung ipipilit pa rin niya ba yung kanyang maling doktrina na hindi mababasa limited atonement dito sa litra por litra nating mababasa sa Biblia na ang sabi, yung atoning sacrifice for our sins is not only for the elect but for the sins of the whole world. Ang question ko, ipipilit pa rin niya ba yung kanyang maling doktrina na hindi naman mababasa sa Biblia, Mr. Moderator? Okay, inulit mo lang yung tanong mo, bro, no? Objection kasi. Plus doon pa sa meron kang dinidiin sa huli. Pastor, meron ka bang counter objection doon sa objection niya? Sagutin ko yung sagot niya. Yung tanong niya. Sige. Okay, so hahatol mo na ako. Doon sa question na ipipilit mo ba, Pastor? That is Yes or a question na nag-a-answer siya ng parang yes or no, or ipipilit or hindi. So, Pastor, pakiklaro mo na yung sagot mo. Yes. Anong sagot ni Pastor? Yes. Ipipilit ko yung limited atonement pero hindi ito Yes, maling ipipilit. doktrina. Kasi yung pag-intindi natin sa konteksto, kailangan po natin yung application ng hermeneutics. Kaya sinasabi ko ng word na atoning or proposition ni Lascomai, the wrath of God expiate. So kung nangyari yan sa lahat ng tao, so ang tao hindi na mapupunta sa hell kasi nawala na yung wrath of God. So yung word dyan, sa literary Next question. context, ang ibig sabihin question. ay Revelation chapter 5 verse 9, Next question, from every Next tribe, question na, nation, Pastor. and language. Pastor, next question, Pastor. Yes. Hello, Pastor. Next question. Medyo mahina ba ako kay Pastor? Hindi, malakas naman, talagang maligalig lang si Pastor. Proceed lang.
Oh, Yes, naka-time stop Pastor, naman po kasi sabi mo ipipilit mo pa rin. So ito yung sunod ko na tanong. Dahil ipipilit mo, ito bang pagsabi ni Apostol Juan dito na not only, ang ibig mo bang sabihin ditong not only is only pa rin sa'yo? Pastor, yun ang tanong ko. Kasi ipipilit mo, yung pagsabi dito na not only for hours, para sa'yo only lang yan. Contextually, ang sinasabi diyan ni John na Objection, Mr. Moderator. Christian. Time stop muna. Time stop muna. Yes, Objection. categorical po yun. Kasi Okay, sabi okay. niya, ipipilit daw niya yung maling doktrina na yun sa limited atonement. Kaya ang question ko, kasi pinipilit niya, so yung pagsabi ni Apostle Juan na not only for hours, ibig sabihin sa mga elect, ay only pa rin, only pala ang ibig sabihin nun, not only pala sa kanya yon. Categorical question yun, Okay, yes or only no? pa daw. So, ang categorical dito, bro, answer Yes yung or may no? yes or no. Yes. So, Anong Pastor tanong Arnel, niya? meron ka bang Anong tanong niya sa contribution yes already? or no, bro? Rasya, only for Okay. elect? Oo. Ano yung tanong niya? Oo, I-clarify ganito, mo. ganito, Kasi Pastor. hindi Ganito, hindi Pastor. clear Clarify, yung clarify tanong ko. ni Oo. bro. Sige, Pastor, ganito, Pastor. Yes, sir. Ipaulit ko lang yung tanong, proceed lang, tapos sagutin. Yes, kasi sabi niya kasi Mr. Moderator, i-address ko sa iyo na ipipilit pa rin niya yung maling doktrina na limited atonement. Kasi ipipilit niya, ang tanong ko dito sa 1 John 2:2 in IB version, ang sabi kasi dito, yung not only for hours, yung atoning sacrifice is not only for hours, ang ibig ba sabihin niyan is only. Yes or no, Pastor? Okay, Pastor? Yes, ang ibig sabihin diyan ay not only 4 hours. Time. Ipipil. Time, Pastor. 7 minutes time. Sige, Okay, so sige. isang segundo lang yun, Pastor. So, dyan nagtatapos Okay. mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa kaniyang first negative presentation. Brother Jesomar, your time start now. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. Bakit natin tinututulan to mga kapatid? Kasi tinanong ko nga siya, di ba? Yan ba ay aral talaga ng mga apostol or ayon lang sa iyong unawa, Pastor? Aral daw ng mga apostol, kaya inanapan natin. Siya saan sa Biblia na may inaral ang mga apostol about limited atonement? Sabi niya, Romans 8:33-34 na may binanggit doon about elect. O sinabi ba doon, Pastor, na only for the elect? Sabi niya, wala daw sinabi. Di ibig sabihin, ininterpret mo lang yun kasi the Bible does not contradict itself. Kasi dito, literally, mababasa natin dito sa NIV version, 1 John 2:2, napakalinaw na not only for the elect, yung atoning sacrifice, but for the sins of the whole world. Kontra yan, Pastor O basahin natin, Pastor Balikan natin. He, referring to Christ, is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, ibig sabihin yung sinasabing mga elect doon sa Romans 8:33-34, but also for the sins of the whole world. So nasaan ang limited atonement dyan is not only for ours nga Ulitin ko pagpaunawa sa iyo, Pastor. Ang sayo kasi, yung atoning sacrifice only for the elect. Sa'yo, only for the elect. Kahit wala namang mabasa na only for the elect Dito, yung atoning sacrifice ni Christ, not only for the elect, but for the sins. But for the sins of the whole world. So nasaan dyan ang limited atonement, Pastor? Kaya nga sabi ko kanina, mere interpretation mo lang ba yan? O turo talaga ng mga apostol? Sabi mo, turo ng mga apostol, ikunta na nga Tapos tanong ko sa'yo, ipipilit mo pa ba yung maling doktrina na yan, Pastor, kahit na nabasa mo na sa Biblia, letra por letra, na yung atoning sacrifice, not only for the elect, but for the sins of the whole world, ipipilit mo pa rin. Ipipilit mo pa rin, mali na nga Kaya nga tinanong kita sa huli, kung ipipilit mo pa yan, ano bang ibig sabihin ng not only? Only ba yun? Sabi mo, only. Saan mo nakita yan? Yung not only is only. Argumentum contra factum non valid. Kasi kontrahan Di ba? Kontrahan.
kung titingnan kasi natin, ang sinabi ni Apostol na Juan sa kanyang ikalawang sulat, 1:9, ito kasi ang sinabi ni Apostol na Juan, Pastor. Ang hindi sumunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Dagdag yung aral niyo eh. Kasi wala na nga sa Biblia, kontra pa sa Biblia. Isipin mo, Pastor, yung not only, pilit mong ginagawang only, not only na nga eh. Tapos sa'yo only pa rin. Wala man tayong problema na magbigay tayo ng proper interpretation. Exegetically, not eisegetically. Yung sa'yo, eisegesis, halatang eisegesis, Pastor eh. Sabi mo kasi, only, hinanapan kita na saan yung word na only for the elect. Sabi mo, wala, kasi i-interpret lang natin. Kukontra kasi siya sa 2 John 1:1 na not only for ours. Ibig sabihin sa mga elect. Ang Biblia, Pastor, alam naman natin na yan ay hindi nagkukontrahan. At kung babasahin kasi natin ang kaloob talaga ng Diyos sa John 1:29, mga kapatid, napakalinaw eh. Basahin natin John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, not for the elect only, sanglibutan na eh. Sa Greek, cosmos. So, ibig sabihin, buong mundo talaga yan. Kasali lahat ng mga nakatira dyan. Hindi yan sa elect lang yung kaligtasan. Napakalinaw naman dyan. 1 Timothy 2:4-6. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Ano daw? Lahat ng mga tao'y mga ligtas. Ibig ng Diyos, lahat ng mga tao, mga ligtas. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat na nagpapatutuong mahahayag sa sariling kapanahunan. Puro lahat ng sa aral ng mga apostol eh, lahat, kalooban ng Diyos, lahat. Ang sayo naman, may nabasa ka lang na the elect, the sheep, ang sayo, only na yun. Kawawa naman yung mga bata na hindi kasali sa eleksyon. Parang sinabi mo na rin, pati yung mga bata, mapupuntang impyerno niyan. Yan pa ang problema sa aral na yan, Pastor. Kasi biblically speaking, ang kalooban ng Diyos for the whole world. No? Basahin natin ang Colossians 1:16-20-23, Pastor. Na yung pagkasabing sanglibutan yan, yung mga tao talaga yan. No? Kasi yung tao, according kay Apostol na Pablo, ginawa para kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Ginawa ang lahat ng mga tao para sa Kanya. Yun kasi ang mababasa natin sa Colossians 1:16. Basahin natin. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Lahat, Pastor, lahat. Kaya nga sanglibutan eh. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang o ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ibig sabihin kay Kristo at ukol sa Kanya. Ukol sa Kanya, sa ibang version nga nito, para sa Kanya Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Sabi dito, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, ibig sabihin kay Kristo, at para sa Kanya. Ang lahat para sa Diyos, Pastor. Bakit mo itinatapon yung iba? Yung mga elect lang ang gusto mo. Kaya nga, hindi yan aral ng Diyos at ng mga apostol ang limited atonement. O sa 20 hanggang 23, basahin natin. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ang lahat ng bagay. So lahat ng bagay, pati mga tao dyan, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Last 3 minutes. Ang lahat daw ay gustong ipagkasundo ng Diyos sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na iniaalay sa krus. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama.
Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So para sa lahat talaga, ay yung pinangaralan ba ni San Pablo na yan ay sa mga ilik lang o 23. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat sa matatag na sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. Para sa lahat yung ibanghilyo para sa lahat ng mga tao. Kasi yung sinasabi mong sheep na sinasabi mo, yun yung mga nakarinig. Sabi mo 'di ba sa John 10:27, sa John 10:11, the sheep. Sabi mo, may definite article na the sheep. Sa John 10:27, yung sheep, yun yung mga nakarinig. Isabi dito ni San Pablo, ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So yung inyong narinig doon ay para yun sa lahat ng mga tao na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So yung sinasabi mong sheep na mayroong definite article, tumutukoy yun sa kanyang kawan. Pero yung kung sino yung sheep, indefinite yun. Kaya nga para sa lahat ng mga tao yung kawan niya ang definite. Yung talagang maliligtas. Yung mga lahat ng tao, tinatawag sa kaligtasan yan na makapasok sa sheep na iyan, ang lahat ng tao. Walang pinipili kasi ang Diyos walang tinatangi. Kaya unlimited or walang limitasyon ang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang para sa elect, kundi para sa kasalanan din ng buong mundo. 1 John 2:2, 'di ba? Kaya nga sa John 3:16 for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, ang sino man, indefinite yun ang sino man, indefinite yun. Ibig sabihin, walang ang Diyos, kaya ang sino mang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kaligtasan para sa lahat, hindi para sa mga ilik lang. At malinaw yan mga kapatid, 1 John 2:2, basahin natin muli. Kasi ito talaga, wala na yung aral nila, tibag dito. He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative first statement at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative pastor. Your time start now, 7 minutes. Thank you. Magandang gabi, bro. Sino? Ye Somar? Yes po, Pastor. Actually, Pastor, Brother John Ray talaga yung pangalan ko. Yung Isomar, screen name ko yun sa Facebook, pangalan yun ng anak ko. Brother John Ray. Okay. Sige, magandang gabi bro, Brother John Ray. Palagi mo bro, ginagamit yung 1 John chapter 2 verse 2. Basahin ko muli sa New International Version, NIV. He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for ours, but also for the sin of the whole world. Ano po ba yung word na atoning sa Greek word? Familiar ba kayo? Natingnan ko parang hilasmos yata. Hilasmos, if I'm not mistaken Hilasmos ba yun? Yes. At ang definition ng hilasmos, dalawa. Propitiation at atoning. So, alin man po yan sa dalawa, wala pong contradiction. Kaya nga sa New International Version, ang ginamit dyan, atoning sacrifice. At hindi lang para sa mga elect, kundi para sa kasalanan ng buong mundo na kung saan po kontra sa pananampalataya niyo. Yes pa. So, sinabi mo na yung ibig sabihin ng hilasmos na noun ay propitiate or propitiation or atoning. Ano ba bro ang ibig sabihin ng word na propitiation? Yes, sa Tagalog, translate siya as pampalubag loob. Kasi yung atonement na ginagawa sa Old Testament na kinote mo kaganina sa Exodo,
Hindi siya kalugod-lugod sa Diyos eh. So hindi nalubag ang loob ng Diyos doon. Kaya nga sa Hebrews 10:1, hindi yun na Next question. makakapagligtas. 20 seconds. Next question. So, ang Tagalog na paglubag-loob or propitiation sa English, ang ibig buong sabihin ay nawala yung galit ng Diyos sa kasalanan. Tama or hindi? Wala naman tayong mabasa na nawala ang galit ng Diyos. Ang ibig sabihin, katanggap-tanggap na alay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi in Hebrews 10:1, hindi kasi tinanggap yung alay dati sa Old Testament. Pero sa Hebrews 10:10 to 14, sakdal ang kaniyang sacrifice na ginawa yung kay Panginoong Jesucristo. Next question. Kaya tinawag na panglubag-loob yun. Next question. So, dito, ang propitiation, the wrath of God was appeased. So, agree ka ba dito, bro? Yes, according to the Bible. At kontra nga yan sa pananampalataya niyo, pastor, kasi kapag mag-stick ka dyan, kahit King James Version mo, para sa lahat din. Ang sa inyo kasi limited lang sa mga mananampalataya, sa mga elect. Dyan kasi para sa lahat din. Huwag kang mag-focus sa single na meaning ng appropriation, kundi yung context. Next question. Pero agree ka po nga yung ibig sabihin ng propitiation, yung pampalubag-loob dahil sa kamatayan ni Kristo, nawala yung kanyang galit sa kasalanan? Yes or no? Wala kasing revelation sa Bible niyan, pastor, sa'yo lang yan. Kaya hindi ko sasagutin, literal ba yan o hindi mababasa sa Biblia. Basta yung pagsabing paglubag-loob, ang sa akin dyan, yung dating alay kasi, Hebrews 1:1, hindi kinalugdan. So ang kalugod-lugod, ang alay na si Panginoong Jesucristo, kaya sinabi yan na, ano tawag sa Tagalog? Question. Okay, next question. Sige ba? Pero ang ibig sabihin ng propitiation sa Greek, na yung wrath of God ay nawala dahil doon sa kamatayan ni Kristo. Pero ayaw mo tanggapin ito na Objection, Mr. Moderator? Time stop. Objection ng negative. Nagpahayag na kasi sa Mr. Moderator, hindi siya nagtanong. Okay. Meron ka bang counter objection doon, Pastor? Ini-establish ko yung question ko. Okay, so Ini-establish ganito, ko lang yung question. Pastor. Kung magawa ko ng premise sa aking question. Okay, ganito, Pastor. Since hindi ko naman dinig yung buo kung gagamitin mo ba, titingnan natin. Pero si Brother Yesumar, meron pa din karapatang mag-object kung hindi talaga yung premise niya hindi connected doon sa isasagot mo, itatanong mo, Pastor. So proceed ka, Pastor. Okay. Sige po. So, proceed tayo doon sa John 1:29. Ang pagkasabi diyan, behold, the Lamb of God takes away the sin of the world. So, yung takes away ba ay effectual or provision? Provisional siya, no? Kasi in order for us to be saved or para maging effectual siya, may kondisyon. Manampalataya ka muna, pagkatapos sumunod ka sa utos, tapos manatili. Doon siya i-effect. So, yung pagsabing take away the sins, it's provisional. Ibig sabihin, may kondisyon yun. Ano yung Next kondisyon? Manampalataya ka muna. Next question. Okay. So, pag sinabing takes away, ang ibig pong sabihin, hindi pa po nakuha? Yes or no? Doon sa John 3:16, kasi pagpapahayag pa naman yun. No? Objection. Time stop. Objection, affirmative, ano yan? Ang objection ko ay doon sa John 1:29, hindi po sa John 3:16. Yung Okay, so sa talata. Yes. Okay, Sige, Mr. Moderator. yung tanong ko Okay, Sagot na ako, Mr. Moderator. Wait lang. Pastor Arnel, hindi ko alam kung tapos ka na or hindi. Pakibuo nga yung objection mo muna, bro. Yung objection ko ay doon sa, ang tanong ko sa John 1:29, hindi po sa John 3:16. Sige, yun po. Okay. Yes. So, Brother Yesumar,
proceed ka lang bro. I think sasagot ka. Yes, ang sagot ko nga, Mr. Moderator, na direkta ko lang, ang sagot ko, ganito ang pinakasagot ko, Pastor. Di ba sabi ko nga, provisional eh. Tinanong mo ako, provisional ba or effectual? Sagot ko, provisional siya kasi in order for us to be safe or yung umepekto, kinakailangan nating manampalataya, John 3:16. Kasi sa John 3:16 kasi ang sabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. So mayroong Next question. kondisyon. Para umepekto, kinakailangan manampalataya. Next question. Kaya provisional yung John 1:29. Okay ba? Last 1 minute. So pag sinabing takes away, ito po ay nawala na o nandyan pa? Nabayaran na, pero yun nga, sabi nga para maging effect siya, you need to believe. Okay? Kung sa baga, nandyan na yung gamot, kinakailangan mo pang bilhin sa butika para mainom mo yung gamot. So, ganun ang proseso nun. Ibinigay na yung gamot, bilhin mo na lang para makainom ka ng gamot. So, yun po ang aking analogy dyan para madali mo siyang Next question. maunawaan, Pastor. Next question. Can you give the explanation or definition ng justification by blood at justification by faith? Mr. Moderator, hindi kasi yun ang aming topic. Ang topic is limited atonement, not justification by blood or justification by faith. Kaya, Okay. Okay, so parang out of topic ito. Pastor Arnel, meron ka ba read hearing for me po yun, Mr. Moderator, read hearing. Okay. So, Kasi hearing may daw. objection din ako. Kasi yung justification by blood, Okay, atonement yan. So yung sagot na para maging effectual yung atonement sa John 1:29, ang sagot niya is justification by faith. So kaya tinatanong ko ano yung definition ng justification by blood at saka justification by faith. Pero po hindi niya sagot, okay lang sa akin. Okay, so ganito. So, since kinukonek mo naman, Pastor, doon sa meron kang gustong malaman, kaya mo tinatanong yan, kahit para sa kabila ay parang hindi ito parang akma, tinatanggap ko pa din yan as a valid question, Pastor. However, Brother Yesomar, meron namang 10 seconds bro. Kung merong problem doon sa tanong, pwede mong ipaliwanag agad. Gagamitin mo ba bro? Sige, tanong na lang niya muli, Mr. Moderator, since tinanggap mo, sagutin ko na lang. Proceed. Pakiulit na lang muna sa Pastor tanong, Mr. Arnel. Moderator. Can you define justification by blood and justification by faith? Okay, hindi ko siya i-define by my own understanding, but according to the Bible, John 10:14, justified tayo through blood. Kung sa baga, pinaging banal tayo, binayaran tayo sa pamamagitan ng dugo. By faith naman, Ephesians 2:8, na sa ating pananampalataya, tayo ay naligtas. Time. Yun 7 ang minutes ating definition doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate.